Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Okay, let's open your Bible in the book of Romans chapter 5, verse 2 hanggang verse 7. And I have prepared my outline po, sana mabasa po ninyo. Kung hindi po ninyo mabasa, you can go onto your Bible. My message for today is to hope again, love again, and add color to your life. Magkaroon ka ng pag-asa at magkaroon ka ng laging kasabi kang humalakhak. And we have heard many times that a merry heart doeth good like a medicine. Ang masayahin, sigurado yan, malapit yan sa Panginoon. Ang laging nakangiti, puspus yan ng banal na spirito. Kahit galit na, nakangiti pa rin. Ibig sabihin, God has already changed him. Amen? Binago na siya ng Panginoon. Kaya dito po sa aklat ng Roma, sa bagong tipan, sa Romans chapter 5, verse 2 to 7, basahin po natin sa Amplified Version. Ang sabi po dito sa verse 2, through him, also we have hope, our access and entrance or introduction by faith, this grace, the state of God's favor, in which we firmly and safely stand. And let us rejoice and exult in our hope, experiencing and enjoying the glory of God. Hallelujah. So pag ikaw daw po ay nasa presensya ng Diyos at nararanasan mo ang kaluwalhatian ng Diyos, you will enjoy it. Amen? Sa kaluwalhatian ng Diyos, walang sakit, walang kakulangan, walang kakapusan. What a coincidence. Parang ito po yung part 2 kaninang umaga. So we could see that when we have this access, and His name is Jesus Christ, the Bible says He is the door, He is the way, He is the truth and the life, He is the gate, and He is the shepherd of the sheep. So tuloy po tayo. Moreover, let us also be full of joy. Kailan daw po? Now. Sabihin nga natin sabay-sabay, now. Let us exult and triumph in our troubles and rejoice in our sufferings, knowing that the pressure and affliction and hardship produce patience and unswerving endurance. Tuloy po tayo sa verse 4. And endurance, fortitude, develops maturity, character, approved faith, and tried integrity. And character of this sort produce the habit of joyful and confident hope of eternal salvation. Tingnan niyo po yung progress. Pag ikaw ay nanatiling matatag, matapat, at matyaga, nagkakaroon ka ng magandang pag-uugali, nagkakaroon ka ng magandang pananaw, you have a good outlook towards life, and it produces a confident hope that the one who promised, He will come and save you. Amen? Yung nangako, ililigtas ka, hahanguin ka, He will pick you up in the mire clay, and He will crown your efforts with success, and He will crown you with His glory. So verse 5, such hope never, and will never disappoint us, or delude or shame us. For God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So verse 5, Verse 6, while we were yet in weakness, powerless to help ourselves, at the fitting time Christ died for in behalf of the ungodly. Now, it is an extraordinary thing for one to give his life, even for an upright man, though perhaps for a noble and lovable and generous benefactor, someone might even dare to die. So tayo pong lahat ay manalangin. Let us bow our heads. And let us focus our attention unto Him. Let us concentrate that today can be different and tomorrow can be beautiful. Amen. Today is the day and this is the day that the Lord has made. Anumang oras ngayon, anumang iyong kilalagyan, God is not limitless by our situation.
He is the omniscient, all-powerful, and all-knowing God. Kaya po ngayon, if you're feeling that you are low bat, recharge to His Word. If you're feeling that you are broken, draw near to God and He will draw nigh to you. Kung ramdam mo na para bagang malabong matupad ang iyong inaasam na pangarap, know the truth and the fact that God is not a man that He should lie. He will fulfill what He said. Gagawin po ito ng ating Panginoon. O Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa gabing ito. Makakilos ang iyong kapangyarihan, Banal na Spirit, the Holy Spirit, we honor you in this place. We are completely dependent in your words. The mind forgets, but the heart remembers. Holy Spirit, we assure that you reside in our hearts. Banal na Espiritu, alam namin na ikaw ay nakatira sa aming mga puso. Kaya ikaw po ang magmando, ikaw ang mag-ayon, i-direct mo po ang aming mga lalakbayin. Instruct us, teach us in the way we should go. Because apart from you, we are nothing. Kaya Panginoon, maraming salamat. Whatever blessing we will receive, whatever surprises that we will have, we know that it comes from the Lord because only good gift and good things comes from heaven. And you will not change it. Good things comes from a good Lord. Kaya Panginoon, salamat po. Ang biyaya mo'y sapat, ang pagpapala mo'y higit sa aming panukat. Salamat po sa iyong lahat ng papurit parangal, ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, my message for today is to hope again and to love again. Pag sinabi mong again, magkaroon ka ulit ng pag-asa, tumawa ka muli, ngumiti ka muli, at maranasan muli ang pagkilos ng ating Panginoon. I believe when God works, it will not end. It is continuous. Sabihin mo sa iyong katabi, ang pagkilos ng Diyos ay laging tuloy-tuloy. Amen. God will never stop. Sabi nga sa isang talata sa Biblia, hindi po natutulog ang Diyos. Inawit pa nga po ito ni Gary Valenciano. Hindi natutulog ang ating Panginoon. And it is very true. God does not have any breaks. God never has a time out, nor even have a nap on day afternoon. Amen. Hindi po natutulog ang ating Panginoon. And God is watching to those who are faithfully obedient to Him. Pinagmamasdan ng Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Pinagmamasdan ng Diyos ang lahat ng umaasa sa Kanya. And because we trust in the Lord, God will never put us into shame. Hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoon. When we trust, we need to commit every ways, every efforts, all our resources, kailangang ipinagkakatiwala natin ito sa ating Panginoon. Kaya balikan po natin sa verse 2. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, we have this access. We have this entrance na sa pananalig, the only thing that can pleases God is by faith. Because without faith, you cannot see the beauty of the things that will happen. Alam niyo po, marami po tayong pangarap. Marami po tayong mga hangaring gustong mangyari sa ating buhay. The Bible says, faith is the substance of the things we hope for. Sa Tagalog, ito po ay isang sangkap ng atin pong inaasahan. Kaya kung wala kang sangkap, hindi magiging kompletos ricados ang isang sinigang at isang menudo at isang carbonara. Pag walang gatas, hindi magiging carbonara yan. Pag naging kulay pula na ang sauce ng carbonara, spaghetti na yan na kulay pula. Amen? Kaya mga kapatid, faith is the substance of the things we hope for. So what you are hoping for? Kaya kailangan ang atin pong pananampalataya is fueled and empowered and have been driven by the passion of we walk by faith and not by sight. Too many obstacles will always come in front of us. Why? Because the devil wants to stop the plans of God in our lives. The Bible says He has the plans for all of us. May plano ang ating Panginoon sa ating buhay. Pero dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga kabiguan, dahil sa mga kakapusan, dahil sa mga problema, at dahil sa mga manunulsol sa iyong kapaligiran, there are doubters in this world. There are doubters in your own house. Mga kamag-anak mo mag-aalinlangan na hindi ka nagagaling, kaya kailangan ka magpa-check up sa mas magandang ospital. Nagsasabi na kailangan magtrabaho ka at hindi ka mabubuhay pag nag-full-time ka. Prove them wrong. Sapagkat ang nagtiwala sa Diyos, sabi ni Haring David, I am old, but when I was young,
I have never seen the righteous forsaken and begging for bread. Hindi ko nakita na ang isang matuwid sa kanilang pagtanda, ako'y matanda na ngayon, nang lilimos ng tinapay. At ito po'y totoo. In my life, in our family, lahat po kami ay nasa full-time ministry. Pero ni minsan, hindi po namin naranasan na mangutang ng isang bote ng suka, isang kutsara ng paminta, at manghingi sa kapitbahay ng bawang, sapagkat ang pangako ng Diyos, ikaw ang magbibigay, ikaw ang magpapautang, ikaw ang tatanggap ng malalaking himala at biyaya buhat sa ating Panginoon. You are the recipient. You are the channels of blessing. Ikaw po yung container ng malalaking pagpapala. Kaya kung ikaw ay mag-give up, kaya nga sabi ng awitin, hindi ngayon ang panahon para mag-backslide. Hindi ngayon ang panahon para magduda sa pangako ng Diyos. Nangako ang Diyos at hawakan mo ito. Nag-intay ka na lamang ng napakatagal. Hold on to it. Hold your head up high because Jesus is the lifter of our head. He will never fail us. He will never break His promises. Sa Psalms chapter 89 verse 34, my covenant will I not break. Hindi po niya ito sisirain, hindi niya po ito papaltan. Pag sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, ipapatupad ng Diyos. Kaya nga po, enter into His gates with praise and thanksgiving in our hearts. Kaya sabi dito, dahil sa ating Panginoong Hesus, we can enter by faith into His grace that we are the righteousness of God. Don't focus on your weaknesses. Don't focus on your bad debts. Huwag mong tingnan ang iyong mga utang. Huwag mong tingnan ang iyong mga naging pagkakamali, your poor choices, your past mistakes. When you come to God, everything will be made brand new. Kaya kung iniisip mo na dati ikaw ay maalam, ngayon ay hindi na ka na maalam at wala ka ng karapatang muling makatayo at makapagpatotoo, say to the devil, you are a liar. Sapagkat ang pinatawad ng Diyos at nilinis ng Diyos, He can give you a second take. Sasabihin sa'yo ng direktor, okay, take 3. Nagkamali ka ng pronunciation. Okay, take 4. Okay, mali. Medyo may amos ka sa mukha. Okay, take 5. Okay, mali ata yung costume mo. Okay, take 6. Because everything in this planet Earth is a dress rehearsal. So God is polishing us so that when we meet Him, we will be alive with Him and we can glorify Him and we can praise Him all the days of our lives. Ang lahat po ng ginagawa natin dito sa lupa ay pagsasanay. Sapagkat hinuhulma tayo ng Panginoon. Pag tayo nakapiling na niya, wala nang bahid ng anumang pagrereklamo at pag-aalinlangan sapagkat sa piling ng Panginoon, nandoon ang kabuuan ng kanyang pangako. Don't get out in His presence because when you are in the presence of the Lord, there is no weapon will be formed against us will continue to prosper. And say to the mountain, you will be removed. Say to the mountain, you will be get out in my life. And say to that sickness, you cannot get hold of me because this sickness is not unto death. This sickness is to show the glory of my King. His name is Jesus Christ. He is Jehovah Rapha, the God who heals. Hallelujah. Enter His gates with thanksgiving. Kaya pagpapasok ka sa presensya ng Diyos, you always take this knowledge of truth. Malakas ka sa Panginoon. Pag malakas ka sa Panginoon, alam mo na nakikinig siya sa iyong mga petisyon. Pag malakas ka sa Panginoon, alam mong walang mahirap para sa Panginoon. Kaya kung pinagaling ka niya noon, pagagalingin ka niya ngayon. Kung pinagpala ka niya noon ng 10,000, pagpapalain ka ng Panginoon ng higit sa 10,000. If God could bless you in the last 30 years, He still can do it again and again. Kayang paulit-ulitin ng Panginoon ang kayang niyang ginawa noong una. Because our God is stronger. Our God is greater. Our God is greater than any other. Kaya kung ano yung ginawa niya noon, He's still the same God who can bless you, who can make you whole, who can encourage you, and who can lead you in the right path. Merong isang istorya ng isang treasure hunter. Sa gawi po ng Florida Bay,
ay meron pong nabalitaan way back 1622 na meron pong lumubog na barko mula sa Spanish galleon na may mga treasures. And for the last 30 years, they are spending their time na makuha yung mina at ma-convert ito sa isang malaking pagpapala. At alam niyo po, ang sabi po ni Mr. Mel Fisher, who is the author and the president of the Search and Rescue for the Lost Treasure, sabi niya ganoon sa kanyang mga tauhan, this is our motto, today is the big day. Paulit-ulit ninyong sasabihin yan, today is the big day. Kahit siya'y nakasakay sa isang bangka na tumatagas o pumapasok ang tubig sa dagat pag umaalo ng malakas, hindi siya nawawala ng pag-asa. He always encouraged his people. Today is our big day. And for the past 30 years, marami nang nag-alinlangan, marami nang umalis, marami na ang nagpasubali at marami nang nanghina. And even one of the member of his family, ang kanyang anak na lalaki, ay namatay sa pagsisid ng mina at ang kanyang daughter-in-law namatay din dahil sa hirap na kanilang dinadanas. But this family never gave up. For the dreams will come into an appointed time. Though it might be delayed, it will never be denied. Kaya yun ang tinatayo natin sa biyaya ng Diyos. Nag-iintay tayo ng hindi baliwala. Nag-iintay tayo na alam natin na kasama natin ang Diyos. At pag narating natin yung iniintay natin, we will keep on dreaming another dream. Because when one dream dies, we will dream another dream. So be hopeful. This could be your break. This could be your best days. This could be your breakthrough. This could be your turnaround. And this could be your crossroad. Kaya kailangan mamili ka. Are you going through or are you going to retreat? Are you going to raise the white flag or are you gonna push forward? At ang ginawa po ng pamilya, namatayan sila ng anak, namatayan ng manugang, and they keep on hoping again and again. Naalala ko tuloy ang istorya ni Noah. Kilala niyo po ba si Noah? Yung nagtayo ng arko, ng barko. Yaman lamang din na nag-uulan ngayon. Marami po sa inyo ninenervyos sa baha at sa mga kung ano-anong sakuna at kalamidad. Pero ang arko pong ito ay palatandaan ng pagpapatupad ng pangako ng ating Panginoon. For 40 days and 40 nights, mataas ang tubig, no signs of hope. No signs of relief. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At hindi natin pwedeng diktahan ng ating Panginoon. Hindi natin siya pwedeng pangunahan. So habang ang malaking barko ay lulutang-lutang sa karagatan ng kawalan, si Noah ay nagpalipad ng isang ibon and preparing that this bird will bring hope to them. Sa unang pagkakataon, lumipas ang maghapon, walang bumalik na ibon. At ang sabi niya ganoon, Panginoon, parang wala pa po atang tuyong lupain dito sa kalagitnaan ng tubig na lumipol sa buong daigdig. At sa pangalawang pagkakataon, siya muli ay nagkaroon ng pag-asa. Alam niyo po mga kapatid, ang pag-asa ay pabalik-balik mong pinaniniwalaan yung iyong pinanghahawakan. You will never give up unless you receive it. You will never give up unless the Lord bless you. You will never give up unless you have an answer, yes and amen. So nagpalipad ulit ng ibon si Brother Noah. And then he is still hopeful. Your hope is the oxygen of your soul. Pag ikaw po'y nawalan ng pag-asa, daig mo pa ang nabaliw. Pag ikaw ay nawalan ng pag-asa, nawalan ka na ng sense of direction and sense of purpose. Alam mo that one day is coming, one day is about to rise na ang asawa mo ang pinakamabait na asawa. One day will come that you will be able to pay all your debts. One day will come, restoration and reconciliation with your family will come.
And that one day might be on August 2012. And that one day could be this year, 2012. And that one day could be a twinkling of an eye. His ways are different from our ways. His thoughts are different from our thoughts. Kaya nung nagpalipad ng ibon, si Noah, he never doubted. Hanggang 40 araw lamang ang pag-ulan. Kaya tandaan po ninyo, panghawakan po ninyo ito. Hindi na muling lilipulin ng Diyos ang daigdig na ito sa pamamagitan ng tubig. At totoo po ang pangako ng Panginoon. Tingnan po ninyo. Dito lamang sa Pilipinas bumabaha, pero sa Hong Kong hindi. Ibig sabihin, portion by portion lamang ang pagbaha. At palatandaan ito na tapat at totoo ang ating Panginoon. Kaya kahit umulan ng malakas, maging yung bagyong habagat at bagyong igme, hindi ka maano because I will be still and know that He is God. When the oceans rise and thunders roar, I will be still and know that He is God. He will take care of me and He will protect me. Amen. Kaya kahit umangat pa ng umangat ang tubig sa Angat Dam at sa kung saan dam, kahit sa dami-dami ng dam, mga kapatid, madami din pong pamamaraan ng Panginoon kung paano ka iligtas at paano ka ingatan ng ating Panginoon. At kung sakali mang ikaw ay mabaha, magpapadala sa iyo ang isang kapatid ng isang truck ng grocery para ikaw ay abutin ng pag-ibig at pagpapala ng ating Panginoon. God will spare somebody so that you can bring hope to the hopeless. I-spare ng Diyos ang iba sa atin. At yung iba naman medyo malulublob. Malulublob ang sapatos, malulublob ang sasakyan, para yung malakas na hindi nasa lanta ay abutin ng mahina at bigyan ng pag-asa yung mga nanghihina. Our God is a balanced God. He puts someone up and He puts someone down. Kaya nung nagpalipad si Noah, babalikan ko lang yung istorya ko, nung nagpalipad si Noah ng ibon, magdadapit hapon na. Pero he remained constant, consistent, and true to what he believes. Kaya kung pinaniniwalaan mo na ikaw ay magkakaroon ng bahay, hindi dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa loan, kung pinaniniwalaan mo that you will have a house that you will not build, you will have a house that you will not buy, you will have a car that somebody will give it to you, panghawakan mo ito. Eh minsan po kasi, mahal ang maintenance. Ayoko ng maraming kwarto. Nakakatakot pagtanda namin, mag-aasawa din ang aking mga anak. Kinukonklud mo na kaagad ang hindi pa tinutuldukan ng ating Panginoon. Kaya ka bibigyan ng Diyos ng malaking bahay para marami kang mga lingkod ng Diyos na pag nasa probinsya, pag nasa Maynila, aampunin mo at pakakainin mo at dadamitan kaya kapag papalain ng ating Panginoon. Because when you hold back, the blessing stops. But when you give, the blessing flow. Ang tikumang palad, hindi pagpapalain ng Panginoon. Sapagkat pag ikaw ang nangailangan, alam niyo po, God is a good God. Nung isang beses, ako po ay kasama ko ang aking pamilya and we're about to go home. Sabi ko sa misis ko, Han, gusto ko ng hamburger. Alam niyo, yan ang mga favorite ko eh. Hamburger. Sabi ng asawa ko, Ken, wag na. Ang taba-taba mo na. Sabi ko, hindi naman halata. Pagbigyan mo na ako, minsan lang ito. For the third time, I have no as an answer. So hindi ko na kinulit ang asawa ko sapagkat pag nagalit po ang asawa ninyo, magulo ang inyong tahanan. Kaya huwag niyo gagalitin ang mga asawa ninyo eh. When mommy is mad, the house will be in trouble. Hallelujah. Kaya yan ang natutunan ko kay Pastor Greg. Huwag mong gagalitin ang iyong asawa. Pag ayaw niya, huwag mo nang pilitin. Kahit anong kalabit mo, matulog ka na lang. Amen. Hallelujah. Nakaka-relate kayo, mga kapatid. So I was praying. Sabi ko, Lord, magdulang 25 pesos. I'm giving all my love gifts, all my allowance, pero 25 pesos ayaw pagbigyan. All of a sudden, nakalimutan ko na po ito. And another day has come. Friday po ito. At ako po ay nandito sa ating opisina, naghihintay ng ating revival night service. I was doing my message for Sunday. At nakakatuwa ang Panginoon. Kaya wag po kayong mahihiyan na humingi ng kahit maliit na bagay. Pag maliit na bagay, humingi ka sa Panginoon, ibibigay pa rin ito ng Panginoon. Don't ever think na kahit sa maliit na bagay, aabalahin mo ang Panginoon. Gustong-gusto ng Panginoon na humihingi ang kanyang mga anak.
Kaya ako gustong-gusto kong pinupuyat ako ng anak ko eh. Ibig sabihin, tuwan-tuwa siya sa gwapo niyang tatay. Amen po ba? Alam niyo po, 4 o'clock in the afternoon, dumating ang isang kapatid. Alam niyo po, God is a God of sense of humor. Hindi lamang niya ako binigyan ng isang burger McDo. 20 burger McDo ang binigay niya sa akin. Binigyan ko si Zach, binigyan ko si Denise, binigyan ko si Daddy. Lahat po kami nakakain. Because of my desire, God will give us and grant the desires of our hearts. As long as you have that appetite, ibibigay ng Panginoon kung ano yung gusto mong kainin. Sapagkat ang Diyos ay laging nasisiyahan, natustusan ng kanyang mga lingkod. Ang Diyos ay laging masaya kapag ang kanyang anak ay nakakatanggap sa kanyang katugunan. Kaya kung totoo ang Diyos sa isang burger McDo, I know He is even truer sa mga mas malalaking pagpapala na aking hinihingi sa Kanya. Amen? Despise not small beginning, for the latter days will be greater than the former. Kaya ibig mong sabihin ito, yung hinaharap, it's always a surprise-free blessing. Ang ibig sabihin, ang hinaharap, ang bukas makalawa, ay laging may magandang gagawin sa atin ng ating Panginoon. Bring color to your life. Put colors to your Bible. Bilugan mo, sulatan mo. Iyakan mo. Akapin mo. You can do on your own personal way. Kung paano ka magkakaroon ng devotional day, devotional time. You can have your personal experimental plans kung paano ka magbabasa ng Biblia. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. And then as you read the Word, you will be stable and you will be firm on what He had said. Pag ikaw ay laging nagbabasa ng Biblia, hindi mo titingnan kung kailan at paano. Sapagkat yung kailan, ang Diyos ang bahala doon. At yung paano, siya din ang gagawa nito. Hindi maiksi ang kamay ng ating Panginoon. Hindi siya nahuhuli na katulad ng iba. When He works, He make all things beautiful in its time. So as for you today, hope again and believe that your miracles are taking place. Paniwalaan mo sa oras sa sandaling ito na naandyan na. You might not see your healing
but the healing sees you. You may not see your blessing, but the blessing sees you. Ang pagpapalad kagalingan, sugo po yan ng Panginoon. Dala ng mga anghel. Remember that the angels are ministering spirits. That's why there is Psalms 91, Psalms chapter 23, Hebrews chapter 2. Sinasabi po nila sa Hebrews chapter 1 na ang mga anghel, sila po'y naglilingkod para po sa atin. At pinakikita po doon na pag tumawag ka sa Panginoon, walang busy line. Wala pong, not yet in service. Wala po doong, tapos ng office hour. Ang Panginoon po, pag tinawag mo, He has an answer. Remember, we are a complete project of God. Alam na po ng Diyos ang ating destinasyon. And don't be stuck on one page. Huwag kayong manatili sa isang pahina lamang po ng inyong pong buhay. Ilipat mo. Baka ikaw ay may gamit para sa ospital. Ilipat mo. Baka ikaw ay may gamit para mawala na ang mga tumatakas sa bilibid prison. Baka kailangan ng manggagawa doon na magle-lay hands na katulad ninyong matapang. Baka kailangan ng isang manggagawa sa isang call center na hindi mapapadaig sa mga tukso ng kanilang mga nasa kapaligiran. Baka kailangan sa isang pahina, sa iyong pagiging working student, makita sa iyo kung paano nagtutustos ang ating Panginoon. Though you are young, God can use you. Though you are old, God can use you. Because God is no respecter of person. As you believe, you will receive. Hallelujah. Hanggat ikaw ay naniniwala, makakatanggap ka. At hanggang ikaw ay may inaasahan, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Noah sent the bird. Hapon na. Pero masaya po ang pamilyang ito sapagkat naranasan nilang pagliligtas. At dumating ang ibon, may dalang punong olibo sa kanya pong tuka. Kung titingnan po natin, maliit na balita. Pero ang buong pamilya, they rejoice for that one small leaf of an olive tree. Sapagkat yung maliit na dahon na dala-dala ng isang ibon ay nagbigay sa kanila ng malaking pag-asa. Maaring naririnig nyo na ang bansang Pilipinas ay umuunlad na. Pero ang tanong ninyo, hindi naman namin nararamdaman, hindi naman namin nararanasan. Well, faith is believing on the things what you do not see. The Bible says, sa Romans chapter 4, verse 17, calling those things though be not as though they were. Kaya kahit hindi mo pa nararamdaman, pakiramdaman mo na nandito ka sa bansang Pilipinas na pinagpala ng Diyos, sa bansang Pilipinas na iaangat ng ating Panginoon. Because if you will not believe that our nation is a blessed country, who will believe for this? Mga inchik? Nako, hindi po yan maniniwala na uunlad ang Pilipinas. Gusto nilang alipin ang mga Pilipino. Mga Saudi, mga Bombay, hindi po yan maniniwala na uunlad ang Pilipinas. Ang maniniwala lamang na may pagunlad sa bansang Pilipinas ay ang mga Pilipinong Kristiyano naniniwalang laging may biyaya ang ating Panginoon. Na sa paggising mo sa umaga, kahit may muta ka pa, nagpapasalamat ka na. Kahit hindi ka pa nakakapagsibilyo, nagpupuri ka na sa Panginoon. Because in the morning, pag tama ang iyong ginawa, tama ang iyong inuna, ang buo mong maghapon ay itutumpak at pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya sa maliit na katiting na nakikita mong aandap-andap na liwanag, asahan mo na naririyan ng Diyos sa panig mo. If God be for us, who can be against us? Kaya po yung pamilya, namatayan na sila ng 2 miyembro ng kanilang pamilya, but they never give up. Sabi niya sa kanyang mga anak, boys, today is the day. Today is the big day. At nung narinig ko po ito, sabi kong gano'n, parang si Brother Greg, yung naririnig ko sa kanyang pangangaral, sa kanyang patotoo, 30 years. Today is the day. 30 years na sinasabi ni Pastor Greg, mag-daily broadcast ako sa television. Today is the day. Hindi kami makabayad sa mga airtime. Naalala ko yung mga panahon na kailangan pa naming pumunta sa Makati para magpadab. Kailangan pa namin na makiusap para makapagpalipat ng isang program sa isang Betacam para sa IBC 13. But God is telling us, today is the day. When would be the day? Hallelujah. Kailan kaya yun? But faith is in the now. As you keep on pushing through. Kaya pala ang mga kabayo, merong tapaoho,
Para hindi niya makita yung kanyang kapitbahay na kabayo. Para hindi niya makita yung kanyang kalaban na kabayo. Basta he is always looking forward and hoping, I will win the first prize. Kaya pag tayo po'y lalaban, hindi patalo. Lalaban tayo, laging panalo. At ang mga nananalo ay yung mga laging napupuspos ng presensya ng Panginoon. Sapagkat pagpuspos ka ng presensya ng Diyos, kahit kumikirot ang arthritis, it can never hold you back. Kahit wala kang pera at sakto lamang at kailangan mong maglakad, tuloy pa rin. At hindi ka nag-aalinlangan, hindi habang buhay, nakapos ang buhay. May katapusan, mga kapatid. May katapusan ang pangungupahan. May katapusan din ang pagiging binata at dalaga. May panahon din ng pag-aasawa at pagkakaroon ng maraming anak. Sapagkat pag ikaw ay nilakipan ng kapangyarihan ng Diyos, yung kinakatakutan mo, unti-unting mawawala. Sasabihin mo, ito pala mga kinakatakutan ng mga kabataan noon, sisiw pala ito. Because I am walking in the promises of God that He will supply all my needs according to His riches and glory. He will supply all your needs according to His riches and glory. At kahit ikaw ay nasa dapit hapon na, God is never too late. He wants to bless His people who trust in Him faithfully. At 30 taon ang nakalipas. Sumisid muli ang mag-anak. Wala na silang pera. Kinakalawang na yung kanilang barkong gamit at balsa. But today is the big day. At alam niyo po, pag-ahon ng kanilang mga tauhan na sumisisid po doon sa yaman, 1986, ang buong Amerika ay nagimbal sa balitang ito na yung malaking yaman na lumubog doon sa Florida Keys, doon sa kanilang shore, ay nandoon pala at meron pala talagang mina. So yung kanilang pag-iintay ay nagkaroon ng katapusan dahil merong pag-asang humihiga sa kanila. Samahan niyo po ako sa Job chapter 14. Sa Job chapter 14, verse 7. Job chapter 14, verse 7 hanggang verse 9. Ang sabi po dito, basahin ko po sa NIV. For there is a hope for a tree. If it be cut down, it will sprout again. And that the tender branch thereof will not cease. So sa Tagalog, kapag ang puno daw po kahit putulin mo, pero pag may ugat pa, lalaki pa yan. Sa verse 8, though its root grow old in the earth, and its stump die in the soil. Sa verse 9, anong sabi? Napakaganda po nung sabi sa verse 9, yet at the scent, sa patak lang daw po, o sa spray ng tubig. Ano pong ibig sabihin ng it will bud? Tutubo muli ang punong ito, mamumungat, mamumulaklak. Kaya mga kapatid, as you capture this powerful verse, ang sabi sa Job chapter 13, verse 15, though He slay me, still I will hope in Him. Si Job po ang nagsasalita dito. Buong katawan, puro pigsa, ang kanyang mga anak namatay sa trahedya. Ang lahat ng kanyang ari-arian nawala. Pero he keeps on hoping again and again. Ibig sabihin, he knows his God personally. Tatanungin ko po kayo ngayong hapong ito. Do you know your God personally? Do you know what God can do for you? Pag sinabi pong personal, kilala mo siya. Ako po, ang ilan po sa inyo kilala ko ng personal. Alam ko ang address, alam ko kung ilan ang kanilang anak, at alam ko din na ilan din ang kanilang asawa, isa lang, kasi personal ko silang kilala. Amen? Alam ko ang iba sa inyo, cellphone number. Minsan tinetext ko nga kayo, hindi kayo nagre-reply. Ibig sabihin, personal ko nga kayong kilala. Sabi, ganun na po. So, personal means you have a communication. You are in one accord. You are in a fellowship. Ibig sabihin, I know something about you and you know something about myself. Yun po yung pagkakatawag na personal.
Ibig sabihin, hindi lamang kita basta kilala sa pangalan, kilala ko na ikaw ay full-time sa ministeryo ng Panginoon. Alam ko na ikaw ay negosyante. Alam ko na ikaw ay single parent. Alam ko na ikaw ay galing sa broken family. Because I know you personally. In spite of that, hindi kita itinataboy, tinatakwil, bagkus pinapakita pa rin namin sa inyo ang pagmamahal ng ating Panginoon. Because I know you personally. So if you know God personally, you must know what He can do. If God has a refrigerator, kung may refrigerator daw po ang Diyos, ilalagay niya ang picture mo doon sa pintuan ng rep para pag kailangan mo ng tusino, bibigyan ka ng Panginoon. Pag kailangan mo ng pechay, bibigyan ka ng Panginoon. Pag kailangan mo ng pangsinigang, bibigyan ka ng Panginoon. At kung ang Diyos daw po'y merong wallet, ilalagay niya ang ID mo doon para in case of emergency, handa kanyang tugunin at handa kanyang lapitan. In case of emergency, maaalala mo siya. Kaya kung merong wallet ang Panginoon, yung ID mo naroroon. Sapagkat alam niya, pag nawala ka, madali kang hanapin. Hallelujah. Kaya when you know God as a personal God, hallelujah, you will know what He can do into your life. Anong kayang gawin sa iyo ng ating Panginoon? Anong kayang ibigay sa iyo ng ating Panginoon? For me, nothing is impossible with God. Because what is impossible to man are possible with God. Kaya nga katulad ng isang puno, kahit maputol na ito, hanggat may ugat. At ano po ang ugat na ito? In the book of Ephesians or Colossians, ang sabi po doon, be rooted and grounded with the Word of God. Though you not see it unless you have a word. Hallelujah. Hanggat meron kang salita ng Diyos, hindi nyo po nakikita ang hangin. Pero nararamdaman ninyo ang hangin. Ang lobo lumilipad pero hindi nyo alam kung anong nagpapalipad. Yung oxygen or yung hydrogen o kung ano man yung tawag po, helium, sorry. So hindi nyo alam kung ano po yung nagpapalipad doon sa lobo. Pero nakikita nyo yung lumilipad. Nararamdaman ko ang hangin. Ganon din po ang ating Panginoon. Hindi mo siya nakikita, pero maaari mo siyang maramdaman na sa pag-iyak mo, meron palang pumapahid ng luha sa iyong mga mata. At hindi habang panahon na ikaw ay iiyak, may panahon ng pagtawad, paghalakhak, at nasa atin ang huling halakhak. Sa pagtunog ng trompeta, makikita natin ang nagtitiis ng tapat hanggang wakas. Sila ang maliligtas. Ang nagtitiis sa kakaunti ay bibigyan ng malaki. Ang nagtitiis sa maliit na lugar ay bibigyan ng Panginoon ng mas malaking lugar. You know what? Lahat ng malaki ay nagsisimula sa maliit. Isang gabi, si Don Moen ay nakatanggap ng isang tawag mula sa kanyang biyanan. At ang sabi ng kanyang biyanan, Don, could you please pray for your sister-in-law? They were involved in a car accident and one of your nephew was dead. Isa sa iyong mga pamangkin ay namatay, and all of them are seriously injured. At tinatawagan niya ang kanyang sister-in-law, hindi niya makontak, tinatawagan niya ang staff sa isang ospital, hindi rin niya makontak. In the point of senseless direction, Don Moen kneeled down and started to pray, Lord, give me a direction. How can I encourage this family? And suddenly, the Lord spoke to him, get a pen and a paper, and write everything that I will dictate to you. And at the middle of the night, 2 o'clock in the morning, the Lord spoke to him, write this, sabi ng Panginoon sa kanya. And this will impact not just this family, but it will impact the whole world. At habang siya po ay nananalangin, kinausap po siya ng Panginoon. And suddenly, the lyrics goes, God will make a way, even if there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will be my guide, and He will make a way. Though you are hopeless, there will be a way. Though you are hopeless, God can make a way. At habang ginagawa niya yung lyrics na ito, hindi niya alam na magigitong hit sa buong daigdig. Pero because of one situation, God turned it around to benefit not just his family, but to benefit the entire world, that truly God can make a way, even if there seems to be no way. Kaya kahit sarado ang pinto, as long as you have the key,
You can start up the engine. You can enter into His gates with thanksgiving. Sa pagpupurit kagalakan, makakapasok ka sa presensya ng Diyos. The Godliness with contentment is a great gain. Hanggat marunong kang magpasalamat, nandun ang pag-asa. Sapagkat walang may pag-asang mareklamo, walang may pag-asa na nagdududa. At yung may mga buong pagtitiwala sa Panginoon, buo ang kanilang pag-asa. Matutungtungan ko at makakalakad ako sa ilog na ito at mahahati ang dagat na ito at mabubuhay ang mga patay at magkakaroon ako ng bagong hininga para makita ang bagong biyaya ng ating Panginoon. Nanonood ako minsan sa National Geographic Channel na meron pong isang hayop, ang pangalan ay badger. B-A-D-G-E-R-S. At ito pong badger na ito ay kasing laki lamang po ng squirrel. At nagkaroon po sila ng encounter ng isang leon. At alam po natin, ang lion is the king of the jungle. At nung nakita po siya ng leon, tinapaktapakan. Nahawa tuloy ako doon sa badger na kasing laki lang ng squirrel, mga ganito po kalaki. Tinapaktapakan siya, kinagat-kagat at winasiwas sa kanya pong bibig. At halos duguan na po yung badger. At nung naihagis na po siya sa kalayuan, yung pala yung badger nagdadrama-dramahan lang na patay na siya. Pero buhay pa pala yung badger. Alam niyo po, yung badger kahit siya ay pilay na, duguan na, hindi po siya tumakbo doon sa leon. Nilapitan pa po niya at inaambaan niya na aatakihin niya. At yung leon naman, nakatingin sa kanyang ganon, nagtataka, sino ba itong kutong lupang ito? Dinurog ko na ito, tatakutin pa ako ng ganito. Naghahanap ka ata ng simenteryong paglilibingan mo. At alam niyo po, tinapakan ulit siya ng leon. Halos durug-durugin na. At nagdrama na naman siya, patay na naman. Bumangon ulit. At nung nakita siya ng leon na bumangon na naman ulit, umaambang lumalaban na naman. Alam niyo po mga kapatid, sa umay ng leon na madurog yung honey badger, siya na po mismong lumayo. At siguro kung idadab ko na lang, bahala ka na nga sa buhay mo, umay na ako sa iyong durugin ka. At nakita ko po, ito palang mga honey badger, they have the high pain tolerance animal. Ibig sabihin, kahit sila ay nasasaktan, kaya nilang indahin. Kaya kahit sila'y durugin at wasiwasin, hindi nila iniinda yung dugong tumutulo. Basta sila ay merong instinct na sila'y palaban. And what gave me an insight? Kung itong mga kahayupang ito'y may kakaibang talino at talento, hindi kaya ang mga anak ng Diyos ay may high pain tolerance din na makakapag-resist ng anumang sakit at kirot at hapdi ng kanilang kabiguan at kalungkutan at mga naging pasakit sa kanilang buhay. If this honey badger has an instinct or different capacity of pain tolerance, hindi kaya ang mga kamukha din ni Brother Edward, meron ding high pain tolerance? Hindi kaya ang mga kamukha din ni Sister Sally, meron ding high pain tolerance, merong resistant proof, waterproof, fireproof, amen? At kung ito'y totoo sa mga animals, totoo din ito sa mga anak ng Diyos. Mamatay man ng 10,000 sa iyong tagiliran, makainom ka man ng lason, hindi ka maano, sapagkat hawak ka ng ating Panginoon. Magtagutom man, magpapadala ang Diyos ng uwak para ikaw ay matustusan. Magkaroon man ng taghirap, hindi ka maano dahil kasama mo ang Diyos. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod dahil kasama mo ang Diyos. Kaya mga kapatid, always cheer yourself up. Sa Psalms 147 verse 11, ang Diyos daw ay nagagalak at nalulugod sa lahat ng umaasa sa Kanya. Sa Psalms 119 verse 114, you are my hiding place and my shield, and I hope in your word. Be strong and let your heart take courage, all you who wait upon the Lord. So ang kasiguruduhan, salita ng Diyos. No word, no power. No word, no authority. No word, no expression of God's delight. Kaya mga kapatid, sa akin pong pagtatapos sa oras na ito, lahat po ng naisulat sa nakaraan, ito po ay may value pa rin sa atin pong panahon. Sapagkat yung mga nauna ang nagtuturo sa atin
upang magkaroon ng ganap na katatagan. Balikan po natin si Apostol Pablo. Magkaroon kayo ng lubos na kagalakan ng mga pagsubok na inyong pinagdaraanan. Hindi kayo nito kayang itumba sapagkat nasa inyo ang presensya ng ating Panginoon. Kaya pag may pagsubok, you will override. Anong ibig sabihin ng override? Mas mataas ka pa doon sa pagsubok. Ibig sabihin, hindi ka magugumon sa iyong pagsubok, hindi ka magugumon sa iyong kalungkutan. Kahit ikaw ay nag-iisa, alam mo, He is your light and He is your salvation. Kaya kahit ikaw ay nasa karimlan, you know that He is the light and He is your salvation. Ang liwanag po ay nagbibigay ng pag-asa. Kaya kung ang liwanag ninyo ay aandap-andap, go back to the source of the main line. Recharge your power and His light will come to shine. At lahat ng pilat ng inyong nakaraan, sabi nga nung isang mangangaral, that your scars will be turned into stars. Lahat ng mga pait ng inyong nakaraan, hindi ka trinato ng maganda ng iyong asawa, hindi ka trinato ng maganda ng iyong biyanan, okay lang. Because I have the right judge. Hanggat ako'y nagpapatawad sa mga umaapi sa akin, nandyan ang Diyos para magbigay pa rin sa akin ng gantimpalang higit sa sapat at higit sa kaya kong isipin. Hanggat mayroong naninira at mayroong gustong sumakmal sa iyo, hanggat ikaw ay nagpapatuloy na umaasa sa ating Panginoon, my hope is in the Lord, and my trust is in the God of Jacob, God of Abraham, Isaac, and Jacob. My strength and my insurance is in the promises of God. He will never fail me, and He will never leave me. Sa Hebrews chapter 6, verse 19, this hope we have is an anchor of the soul, both sure and steadfast. Ang pag-asang ating pinanghahawakan ay atin pong mapanghahawakan hanggang wakas. Kaya sino po ang inyong inaasahan? Ang inyong anak na may magandang trabaho? Ang magandang padala ng inyong asawang nasa abroad? Remember, job is not your source. God is our source. Anong iyong panghahawakan? Maganda mong negosyo? No, hindi. Because our economy is in heaven. Faith is our fund, and our savings is His grace. Amen? Ang ating pong pondo ay ang ating pananalig, at ang ating bangko at ekonomiya ay ang kalangitan. Kaya huwag tayong magtiwala sa mga natatanggap natin padala. Huwag tayong magtiwala sa mga sponsor na ating natatanggap. Magtiwala tayo sa Panginoon, doon siguradong walang pagbabago at walang ubos ang pagtustos ng ating Panginoon. Na kahit pumuti na ang buhok mo, buhok lang ang puputi, pero ang wallet mo hindi mababakante sapagkat laging may tulong at tustos ang ating Panginoon. Hindi mo nasusumbatan ng iyong mga anak sa iyong mga naipaaral sa kanila. Pag ikaw ay umaasa sa Diyos, ibibigay ng iyong anak ang tamang pagtrato sa iyo ng may pagpapala at pagpaparangal sapagkat ang Diyos ang nagkukumbikta, ang Diyos ang nagdidikta, at ang Diyos ang nagsasagawa, at ang Diyos ang nagpapatupad. Kaya kapag umasa ka sa Diyos, walang talo, walang lugi, at walang makukulitan. Pag umasa ka sa Panginoon, it's always sure you will have what you ask. So tayo pong lahat ay manalangin. Hope again. Laugh again. God is good. And all the time, He is good. He made me lie down in green pastures. For He is my shepherd, and we are the sheep of His pasture. Kaya Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po, we are empowered by the Holy Spirit. We are driven by your strength. We are enabled by your works in the cross 2,000 years ago. Kaya Panginoon, patuloy na dumaloy ang pag-asang ito. At patuloy na habang kami ay nag-iintay, those who wait upon the Lord will mount upon eagle's wings. They will run and they will not be weary. Hindi sila mapapagod sa kanilang pagtakbo, sa kanilang pag-iintay. Because the vision and the dreams will come to an appointed time. And today is the big day. Today is the final day. And today is the day of our deliverance and breakthrough. We cancel every curse. We cancel every wrong thinking and wrong mindset.
we remove any hindrances, and we turn out the curse into blessing. I'm coming out stronger. I'm coming out as a victor. I'm coming out as a warrior. I'm coming out, and I'm coming out, and the new doors of opportunity are opening just right before for me. Kaya Panginoon, maraming salamat sa iyong lahat ng papurit parangal. Ito ang aming sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa P.O. Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.